Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang ibig kong ipahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, siyempre sa lahat ng mga followers at mga viewers. At sana manawari, siyempre ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapamakan. Ligtas din po kayo sa lahat ng mga sakit. Ganon din po sa mga mabibigat na problema sa buhay. Bagkos ang dumating nawa sa inyo ay swerteng walang katapusan. Iyan naman po lagi ang aking pinagdarasal sa ating Panginoon na swerte po ang dumating sa inyo. At dito naman po sa mga politikong mga kawatan, ay isa lang po yung gusto kong mangyari at hinihiling sa ating Panginoon na mamatay na lang kayo ng mga politikong mga kawatan. Ayan. At yan po ay sa lalong madaling panahon po ay magkakandamatay na po yan. At nag-aantay lamang po ng magandang timing, ika nga, yung panahon para daanan ng piste yung mga kawatang yan. Ayan, at dito naman po kay Ngiwi, nawala na pong tigil. Sa sinasabi ko na sa dito sa Ngiwi na ito, dapat ito ikon mo na Ngiwi yung tawag dito, medyo limitahan mo yung pagharap sa media kasi nakakahiya ka. Dahil yan na lang itsura mo na yan na para kang hindi ko maintindihan kung ikaw ay tao pa ba o mukha kang tao, mukha kang alien o ano. Hindi ko maintindihan at ito po ipapanood ko po ng diretso lang sa inyo. Ayoko na po muna mag-comment. Saka na lang po natin mag-comment pagka yan ay na panood natin ng diretso. Ayoko pong magputol-putol ng video na ipapakita ko ito kasi parang hindi na naiintindihan kung ganun putol-putol. Hindi kagaya nitong mga kwan dyan. Yung iba dyan na pangit na mga vlogger na kuwan pa na hindi pa naliligo, hindi pa nagbibihis. Kung magbihis man, ay naka-t-shirt na akala mo yung t-shirt nila ng suot ng mga lasinggo. Yan. At puputol-putulin na hindi na maintindihan. At least dito nga ipapakita ko ng buo para wala kayong masabi. Ayan. At ito ay kwan, yeah. Ang hilig ko na, feel na feel talaga niya yung humarap sa media. At tingnan niya dito kung yung yung mga bumubuka sa bibig ditong alien na ito, At Ngiwi na nga, yan, katabi pa niya itong si Chiljok, no, na hindi nga ngayon ngumingiti kasi iniiwasan niyang ngumiti kasi nakikita yung nakikita yung mga ngipin niya na mga parang mga ngipin ng kalabaw sa kalalaki. Ayan, ito na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nabalitaan ko may nag-file ng indirect contempt daw laban sa akin. At ang ating pong reaksyon ay, in the words of Miss Universe 2015, Universe back. Nako. It's both an honor and a great responsibility. Nako. Isang napakalaking karangalan po ang mahanay kasama sila Senator Risa Ontiveros at Congresswoman Leila de Lima na tinatarget at hinaharas ng mga followers ni Kibuloy at saka ni Duterte. Kibuloy Duterte. Tayo man po ay hinaharas ng mga taong ito na alam naman natin na alleged pedophile at mass murderer, then I am at peace. Obvious na modus ito ng mga Duterte para patahimikin ang kanilang mga kritiko. Kanila pong binibiktima ng legal harassment para tumigil magsalita tungkol sa katiwalian, pangulimbat at pag-aabuso nila sa kapangyarihan. Lumang kwento na po ito. Wala na bang bagong strategy? Napaka-ironic na makasuhan ng indirect contempt ng mga ito na alam naman natin sa kanilang record sa presinto, wala namang respeto sa rule of law. Manalamin po sila
Sila pa talaga ang nagkaso ng contempt. Yan. Kung ito ang consequence ng pananagot kay VP Sara Duterte sa kanyang pangungulimbat sa kaban ng bayan at pang-aabuso sa kapangyarihan, again, I am at peace. Kung ito po ang halaga at bayad do sa ating paninindigan para sa katotohanan at katarungan, caring-caring naman. Kasi sa dulo, ang mahalaga, manindigan para sa taong bayan. Nagpapasalamat po tayo dun sa mga kasama natin dito sa Kongreso at yung mga kasama po natin out there who are supportive of our quest for justice and the truth. Hindi po ito ang panahon para manahimik at matakot sa kabila ng pangharas. Ito po ay panahon para magsabi ng katotohanan at manindigan. Yan. Sa iba pang balita, mahaharap po sa mga kasong paglabag. Tingnan mo yung gagong ito. Wala nang ibang sinabi kundi Kibuloy Duterte. Duterte lagi ang sinasangkalan nitong mga animal na nito, mga abnormal. Bagay, tingnan mo na itsura niya, abnormal eh. Tingnan niya. Bagay, talagang abnormal naman talaga, di ba? Kaya paano pa manggigipit si President Duterte sa inyo, maging itong si Pastor Kibuloy, nakakulong nga. Iyan lagi, kasi nga, kaya ganun ang sinabi niya, kasi nga, di ba, sinampahan na po talaga, tinuluyan na po siya nila ni Atty. Topacio, Atty. Mark Tolentino, at Atty. Suplico. Ito, sinampahan talaga ng contempt. At ang pwedeng i-contempt nila, ikulong ito, di kaya pagmultahin. Ayan. Kagaya ni Gadon. Doon pala sa nag-comment na magpakita raw ako ng video na aresto kay Gadon, ulol ka, hindi ka obligasyon na magpakita ng video ng animal ka. Bobo ka. Pumunta ka diyan sa Manila City Jail. Nandyan niya nakakulong. Yan si Gadon. Tarantado talaga itong mga bobo na ito na makapag-comment lang itong animal na ito ay ganun lang. Pumunta ka dyan sa Manila City Jail, nandiyan si Gadon. Okay. Tanggalin na ba natin ito na hindi pa ba kayo naalibadbaran dito sa hayop na ito? Alien na ito. Hindi po tao ito, alien. Putra. Nasabi ko na ba sa inyo, pinanganak yan sa pamamagitan ng komadrona. Dahil yan, hindi makalabas-labas yan. Ang ginawa ng komadrona, dinukot yan. Ang problema, naangkla dito sa gilid ng kanya. Hinila ng komadrona yan, kaya ganyan ang itsura niyan. Hindi na naulian. Ngiwi. Kaya nga, ito yung mga PWD na mga alien. Hindi po tao yan. Alien po yan. Di ba? So, ayan. Kita nyo na. Gagawin na lang po natin dito, mga asar na lang tayo sa mga hayop na ito. Aasarin na lang natin ang aasarin itong mga hayop na ito. Total, wala naman tayong magagawa itong mga hayop ito eh. Kinubkob ni Romualdez yan eh. Tao ni Romualdez yan eh. May isa yan sa tumanggap ng 100 million. 150 million para lang pumirma. Kung hindi ba naman mga bobo itong mga animal na ito. Pansinin ninyo mga kababayan ha. Ito lang. Ang sinasabi nila, doon daw sa pagwaldas ni BP Sara ng 125 million na confidential fund. Tandaan nyo ha. Ang hinahabol nila kay Inday Sara, yung 125 million confidential fund. Ngayon, kung talagang itong mga hayop na ito, kung may malasakit sa kababayan nila, na napakaraming naghihirap nating mga kababayan,
Sige nga. Isang pirma lang ng mga animal, ng mga PWD, na mga kongresistang ito, 150 million na. Isa pa lang. 215 senador yan. Ay, congressman yan. Kayo na ang mag-compute sa tig 150 million pesos. 215 na mga kongresista tumanggap ng 150 million pesos. Versus, na ang hinahabol lang nila kay Inday Sara, yung 125 million lang. Wala pa nga, mas malaki pa nga yung tinga kisa dyan sa grabe. Kaya dito nyo makikita yung pagiging aswang nitong mga kongresistang ito. Mga aswang po ito. Wala na po sa katinuan itong mga animal na ito. Kaya dapat lang talagang minumura itong mga hayop na ito. Imaginin mo, talagang ang hirap mamatay itong mga hayop na ito. Itong si Kwan, Titang Balastos, di ba sinabi ko na ano yun, tinuklaw ng kobra, hindi pa namatay ang hayop. Siya pa rin yung speaker. Grabe. Ano kayang kwento? Mga kababayan, yan na lang iisipin ninyo. Ano lang, kung tutuusin, yung 125, ulit-ulitin ko lang po ito para maintindihan nyo. Yung 125 na million pesos na confidential ni Sara Duterte, na yan ang hinahabol nila at yan ang dahilan kung bakit nila i-impeach si Sara Duterte, dahil daw doon sa winaldas ni BP Sara na 125 million. Pero bakit ito, pipirma lang itong mga putang mga kaneto, kongresistang ito, 215 na kongresista, tumanggap ng 150 million pesos. Ano ang basihan natin? Hindi ba't nagcha-challenge? Napanood nyo ba? Yung sinasabi ni Toby Chanko na, sige, iharap nyo sa akin yung kapwa ko, congressman na yan. Kung wala akong ipapakitang chat or text sa kanya na siya mismo tumanggap. Papaano mo ito maipapaliwanag na tambalos-los kang hayop ka? Isa kang demonyo na animal ka. Ngayon, isa na naman ito na pagkakagastusan ng gobyerno or gagastusin na naman ng pera ng taong bayan. Naka-schedule na naman yung paglipad na naman ni Bangag papunta na naman ng India. Wala nang katigil-tigil sa kababiyahe itong Bangag na ito. Trip talaga siguro ito pag nakakasinghot ito. Imaginin mo, next week yata, pupunta na naman ng India. Pagkatapos niyang galing sa Amerika, ngayon pupuntang India. Siguro, nako, makikipag-meeting doon sa mga anghit. Para, hindi ba't yan si Kumar na yan na bata-bata ni Lisa na yan ay India. So, baka doon sila magmi-meeting kung anong mga kabalbalan na naman ang gagawin. Pupunta ka doon, magdadala ka rito, pagbalik mo rito, magdadala ka ng anghit dito. Tama na si Kumar. Nandito pa ba yan sa Pilipinas, yung Kumar na yan? Pakisabi nga po kung nandito pa at ituro nyo nga po kung saan po nakatira yung Kumar na yan.
At lalaplapin ko ang kilikili niyan para hindi na makapanghawa ng anghit yung animal na yan. Buisit na yan. Nakakapanggigil itong mga animal na ito. Wala nang ginawang matino. Lahat ng bansa, iniikot na ni Bangag. Tangina, buhay ito. Anong mangyayari? Ha? Sapin-sapin yung mga kahirapan ng Pilipino. Ha? Lumubo ang utang ng bansa dahil dito sa kabangagan nitong mga animal na nandyan sa gobyerno. Lahat ng hininga nila, bawat hininga nila, tayo na mga Pilipino ang nagbabayad sa mga putang mga kanito. Mga buwisit na to. Imagine niyo yan. Yang Mel Robles na yan, walang tigil sa pagpapanalo. Sila. Tingnan nyo ang mansyon niya ni Mel Robles Baguio. Napakalaki. Magkapit bahayan sila ni Thinking Pinoy. Niregaluhan pa nga yan ng Alphard na ban. Plus, yung bahay ni Thinking Pinoy sa Baguio, magkapit bahay sila ni Mel Robles. Ano ba naman itong Mel Robles na itong hampas lupa at patay gutom na ito? Oh, palibasa, di ba? Sinabi naman niya ni Lisa, Happy birthday, Mel! Sama-sama tayong maging milyonaryo. Sana sumabog na yung mga ngala-ngala ninyo sa kalalamo ng ninakaw ninyo sa bayan. Pare-pareho kayo. Sarap nyong kwan. Di ba, sabi ko nga, enjoy lang. Enjoy. Darating din ang araw na kahit na lumuha kayo ng dugo, walang kapatawaran yung mga pinaggagawa ninyo, yung mga pagpapahirap ninyo sa mga kababayan ko. Darating ang araw, sisingilin kayo ng panahon, sisingilin kayo ni Berana, at dyan sinabi ko na sa inyo, kung hindi ko kayo ipalalapa dito sa buaya ko rito sa basement ko, tatalupan ko kayo ng buhay ng mga animal kayo. Tandaan ninyo yan. Oh. Ayan, pumirma. May yung mga 5 abogado na 5 mga senador na bugok na mga hindi naman abogado, itong mga animal na mga senador na ito, 5 na raw yung pumirma na itutuloy lang daw yung impeachment ni Sara sa Senado. Sino-sino ang mga pumirma? Itong mga kawatan. Itong Risa Hontiveros na isa ring hustler kung kumawat sa pira ng PhilHealth. Ha? Sino pa yung pumirma daw? Si Bam Aquino. Tingnan niyo, pansinin niyo. Si Tito Soto. Itong si Tito Soto na huklubang na nag-uulyanin itong Tito Soto na ito, sinasabi ko sa inyo. Itong si Ping Lacson na mayroon ding smuggling case yan. Di binulgar yan ni, sino yun? Paildon. Diyan sa Senado, noong investigasyon diyan na sangkot din yan sa 100 million pesos smuggling ng simento nung kanyang anak. See? Kaya itong mga ito, walang matitino dito. Yan si Kiko Pangilinan na yan, Matsin na yan. Matsing. Yan, dagat. Wow! Dagat, tanga. Gunggong.
Imaginin mo itong gonggong na ito. Binalot niya sa dahon ng saging yung ipot ng manok, tapos nilamon ng gago. Parehas lang sila ni itong si bullshit na Abalos na yan. Pumunta sa palengke, sa Q-Mart. Pagdating doon, putangin na. Biglang dumampot ng isang bangos, nilapan niya, garagomo. Yung bangos na nilapan ng gago. Hindi man lang umiyak yung bangos. Yan ang mga gagagong tao. Ito, yan yung mga pumirma sa gustong ituloy ang impeachment ni Sara. Nag-iisa lang siyang napasaling abogado itong si Kiko doon sa pumirma. Ito kasi gago, itong Kiko nito, wala kang maasahan dito dahil ang utak niyan ipot ng manok. Wala kang maasahan diyan. Pero yung iba hindi na ang abogado. Madinin mo. Gusto pa nilang kontrahin yung desisyon ng Supreme Court ay ang 13 mga abogado yan na mahuhusay. Kaya nga nakanandyan sila sa Supreme Court eh. Tapos kukontrahin lang itong Risa Hontiveros na maputla ang bilat. Itong si Bam Aquino na MPA. At itong si Soto na criminal din yan eh. Sabi ko nga sana buksan din ng Supreme Court yung kaso nitong Soto na ito. Yung magkakapatid na Soto na yan at saka yung kanyang lang kaibigan na Joey De Leon yan. Diyan sa pagkamatay ni Pipsi Paloma. Sana buksan din ng Supreme Court yan para matauhan din tong hayop na itong ulyanin na yan eh. Yung Tito Soto na yan. Masama ang loob, hindi siya naging Senate President. Paano pa maging Senate President yan? Kung mo naging Senate President ka nun, gusto mo pa ngayon ulit? Ay wala ka namang ginawa na hayop ka. Mayroon ba kayong tinulong sa mga kababayan natin? Wala. Ang alam lang ninyo, yung sweldo ninyong 300,000 a monthly, tapos yung 2 million pesos monthly na allowance daw ninyo na mga bullshit kayo, imagine yung allowance lang 2 million na. Plus yung PDAP ninyo na 100 million yearly. Yan yun. Iba pa yung mga project niya. Iba pa yun. Mga project niya. Kaya nga nagtataka lang ako dito sa mga hayop na ito. Ang alam ko dyan sa Senado at sa Kongreso, tagagawa lang kayo ng batas ng mga putang pan kayo. Pero hindi eh. Nandyan na yung, lalo na dyan sa Kongreso, talamak ang kadimunyuhan ng mga hayop ng mga kawatang ito. Sila na ang kontraktor, sila pa ang supplier, sila pa ang bidder. Bidder-bidiran kunwari ng mga buwaka ng inang mga hayop na ito. Hindi pa daanan ng kulira itong mga hayop na ito. Sana isang pasadahan lang kulira yan na magtais sila pati yung bunganga nila tumatae. Tapos maglabasan sa mata, sa tainga, ilong nila mga nilamon itong mga hayop ito. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Sobra. Tapos lumarga pa itong ngiwi na ito. Sabi ko nga sa inyo, tao pa ba ito? Sige nga, kayo nga magsabi, tao ba yan? O parang panyan? Alien po ang pagkakaalam ko dyan sa itong hayop nito. Sabi ko, pag makita ko, lalo ko pang hilahin yung pagkangiwi niya dito, dadalhin ko rito sa kabilang tainga niya eh. Bullshit ito. Wala na silang ibang ginawa, wala na silang ibang binanggit diyan.
Kibuloy Duterte. Kibuloy Duterte. Wala nang ibang binanggit ng mga hayop na to. Isa rin tong Dilimaw na ito. Hoy, kaya ka nakulong Dilimaw. Dahil doon sa drug, ay, buisit ka, hayop ka. Bagay, alam nyo na yan eh. Na nandoon yan sa Bilibid, nakikipagsayawan kay, Sebastian. Nakikipagsayawan una, pagkatapos nilang suminghot, ayun, nagtsutsok-tsakan. Pagdating doon sa bahay niya, ang katsok-tsak naman niya, si Dayan at si Jonel. Hindi lang yan, maging yung MMDA na si Lardy Sabal. Putang ina, kadami naman palang utin ang nilamon nitong hayop na to. Tapos kung makakapagsalita itong mga animal na ito, ay sus, ngiwi na yung hayop ng ngiwi na yan. Nakos. Kaya, may ikon ako dito eh, may nakahanda na yung hawk. Tapos may nakakanya na itali yon sa isang tubo. Sabitan ko yung ngiwi niya at dadali hanggang sa hihilain ko yung mapupuntayan din sa tainga niya eh. Kaya pag magsalita yan, diyan na kayo magtataka, akala nyo tainga, yun na pala yung bibig nitong kanito. Gagawin ko yan. Makita ko lang itong ngingiwiin ko palalo ito. Bullshit ka. Ang hilig-hilig mong humarap sa media, yung itsura mo naman, talagang tahasan kitang sinasabing ngiwi ka talaga. Palibhasa. Yung itsura niya, tingnan na. Yan yung mga, kahit na mayaman na yan eh, dahil siyempre, may 150 million na yan sa pirma lang niya. Kaya mayaman na yan. Pero, kahit na mayaman na yan, sa kakakulimbat din, tingnan nyo naman, ang itsura, patay gutom pa rin. Paano? Mga patay gutom ito. Sino ba nandyan sa mga kongresista na kuan? Masasabi ba nila na mga mayayaman sila yan bago sila pumasok sa kongreso? Wala, yung mga patay gutom lahat yan, mga yan. Mga hampas lupa yan. Kaya yan, yumaman na. Tingnan mo lang si Kimbo, di ba? Si Kimbo, imagine mo, nagtuturo yan sa UP. Naka-tricycle lang ang animal na hikain na yan. Ngayon, naka-artista ban. Nagbabag siya, Gutse, o di kaya Hermes. Pag tiningnan yung relo niya, putang ina, Rolex. Tapos naka-Victoria's Secret pa yan. Bullshit na yan. Hikain naman ang animal. Hindi pa magkamata itong mga animal na ito. Total na mga, ganyan yung mga itsura. Tapos, sila pa yung sumisira sa mga kabuhayan at buhay nitong aking mga kababayan. Tingnan yung mga itsura. Itong si Dilima, tingnan nyo naman, parang giant na garapata. Di ba? Yung, yung abogada na nagkiklaim ng abogada ng ICC, yung, sino yun? Yung nakabaliktad din ang nguso. Yung NPA ng mga NPA. Yung nagkiklaim na abogada ng ICC. Sino yung putang yan na nalimutan kong pangit na yung abogada na yan? Yan yung mga magkakasabat yan, sina Dilima, yan sina Chiljok no na yan sina Ngiwi na yan, ayan sina yung tiyohin ni Angel Oxen, sino yung hayop na yan? Mabuti, hindi nanalo yung hayop na yan. Kumandidato rin. Yan yun. Ay, nako. Saan pa?
Tapos hanggang ngayon ay si Romualdez pa rin ang speaker, ay wala. Tuloy-tuloy lang ang pagnanakaw nitong mga animal ito. Tuloy pa rin daw. Hindi raw nila titigilan hanggang hindi maalis sa pwesto si Sara Duterte. Ay di wow. Kasi talagang matindi ang hangarin talaga nitong itong tambalos-los na ito. Bagamat patay na ang pangarap nito, matindi pa rin yung hindi pa rin bumibitaw sa kanyang pangarap na maging presidente o di kaya maging prime minister. Imagine mo, sinimulan nila doon sa PIPI yung People's Initiative, hindi rin nagtagumpay. Ngayon, humanda kayo kay Marcolita. Dahil Blue Ribbon Committee ang hawak ni Marcolita, sisilipin kayo niyan. Tandaan mo yan, tambalos-los. At sapin-sapin lang ang kaso ang sinampa sa iyo, di ba? Ayan. Pero yun nga sinasabi ko, ewan ko kung anong meron tayo dito sa Pilipinas ang hukom natin dito. Kapag ka mga congressman, mga politiko, wala kang hindi mo makikitaan ng nakulong yun dahil sa pagnanakaw itong mga hayop na to. Kaya wala nang ibang choice kundi tayong lahat na mga kababayan ko. Pag makita nyo na itong mga taong ito, huwag na kayong magdadalawang isip. Panain nyo na yan o di kaya kunin nyo na tiradorin nyo na. Ako bahala, pumunta lang kayo dito, hindi na kayo masusundan dito ng kahit na sino. Walang pwedeng sumunod dahil dyan ito, nakikita nyo itong maliit na kalsada na ito, yan sa likod ko. Bago sila makapunta rito sa Bukana, 1 kilometro pa yan. Dito pa lang, pumasok pa lang sila dito sa kalsadang ito, wala naman silang ibang papasukan. Dito pa lang, matutumba na yung mga yan. Paglalo ko na kung dumating pa sila doon sa Bukana, ay wala na. Durog-durog na ang mga katawan ng mga animal na yan. Kaya walang pwedeng pumasok dito. Nakikita nyo naman yan sa background. Yan, walang patid yan ang pagroronda-ronda ng mga either tricycle, sasakyang 4 wheels, motorsiklo. Walang patid yan. Ronda ng ronda, ikot ng ikot yan. Pag may kahinahinala dyan, isang tawag lang dyan, wala na ka na, dapa ka na. Paano ka pa makarating dito sa mismong lugar ko? Sus, buisit kayo. Ayan, kita dyan naman. Walang tigil yan. 24 hours yan na may ronda dyan. Aber, pag ako nga nabuisit yun, magpakawala ako rito ng pag hindi wasak yung buong Metro Manila. Kaya lang, madadamay naman itong mga, lalo na kung madadamay dyan bata na wala namang kinalaman. Kaya ang hirap Ayoko naman na madamay yung mga inosente. Ay nako, kaya kung ito ay pagkakataon lang na mapan ko talaga pagkakataon to, hindi ko palalapasan pagkakataon once na makita ko ito kahit pa may mga bodyguard dyan basta nandito kami sa labas. Hindi ko sasayangin pagkakataon yun. Makabawas man lang sa mga putang mga na ito, mga demonyong ito. Anyway, nag-iinit na naman ang ulo ko at doon sa nag-comment na magpakita ako ng video, buisit ka. Hindi na kailangan puntahan mo sa Manila City Jail yan, sige doon, nandiyan nakakulong. Gago ka. Baka palubuhin ko yung bayag mo
Bullshit na to. Anyway, sige, nag-iinit na naman ang ulo ko. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.